Hello viewers, another trip to China vlog. If you are new here, so I'm Lizelle, OFW here in Hong Kong. At ngayon for this video nga, magta-travel akong China. Of course, ipapakita ko sa inyo at isasama ko kayo kahit ayun nyo namang sumama. So simulan natin dito habang naglalakad kami sa daan. Hindi ko talaga ito pinapalampas na mag-video. At alam nyo naman na China is a very big country. At kung hindi kayo maniwala, pwede nyo hanapin sa map. So since we travel, it's my fourth time to come here. O diba, akalain nyo naka 4 times na akong pabalik-balik dito and pahirapan pa yan dahil kailangan mag-apply ng visa. And thank you to my employer dahil ninalaban talaga nila ang visa ko. So, 4 na lugar na din ang napuntahan ko dito sa China. Of course, pag nagta-travel kami, iba't ibang lugar yung pinuntahan namin. And as galing bundok sa Pilipinas, China never fails to surprise me with the places, the views, and food. And for today nga, ginala kami dito ng amo ko sa isang laruan ng pangbata. It's like the game studio. Yeah, of course, dahil dito naman talaga nag-i-enjoy yung mga alaga ko. And ako nagpi-play game din ako. So, we have this card. Ito lang yung gagamitin natin. Itapin din na natin kailangan ng coin. And pumasok pala kami dito sa cave na nasa ilalim. Para siyang underground and you will see downstairs yung mga gift or yung mga souvenir na nagpunta kang China. O diba bongga? So since na China is very near in Hong Kong, balikan lang talaga kami. So kumbaga nagpunta kami ng mga 12 and then bumalik kami ng mga 10 PM. Alam niyo ba na super strict din yung China? Na kahit na yung mga amo ko is originally taga Hong Kong pero kailangan pa talaga nila ng passport at ID pag nagpuntang China. O diba, imagine niyo yun, kailangan nga nila na Hong Kong resident sila, how much more pa tayo na from Philippines. So that is why kailangan ng visa. And pagkagabihan nga pala, nandito na din kami, ikot-ikot lang kami sa China, gumagala, kumakain ng mga pagkain dahil napakaraming pagkain na mura. Yes, definitely yung mga pagkain sa China is napakamura at ang sarap galaan doon. Oops, sarap galaan pag may pera ka. But when you compare the price in Hong Kong is very expensive. Way 2 times higher than the price in Hong Kong. And ito pa nga pala yung buffet na pinagdalhan sa amin ng amo ko. So, unlimited food dito. Pag gusto ka mamili kung anong pagkain ang gusto mong kainin. Kaya naman, ang person, I took advantage of the opportunity. Kinain ko na talaga lahat ng mga mamahaling food. Alam niyo yung mga food na hirap mong bilhin pag ikaw lang. O diba, kinain ko na talaga lahat dito sa buffet. And napakasarap ng buffet dito dahil lahat available from fruits, veggies, meat, beef, fish. Everything nandyan. And all the sweets. So, magsawa ka talaga kakakain. So, in this video nga, napakasarap yung mga sushi. Of course, lahat tinikman ko yan. Kumain talaga ako ng good for 1 week. Super takaw talaga ng person. And this one is very popular in Hong Kong. Para siyang street food ng Hong Kong na mabibili mo everywhere. And this is very yummy too. So, nagluto-luto din kami dito. And the oyster and everything is very yummy. So, this is one of the great things that I love and think about my employer dahil napakagalante nila sa pagkain. So, ito na nga, this is our table. We are on the table 42 and nagluluto-luto din kami kung ano yung mga napili namin na kailangan pang lutuin. So, diba, this is, ito naman din yung mga sauce nila and so everything. So, napakabongga nitong hotel na ito. Restaurant na ito, para siyang hotel. And after ko nga kumain ng napakadaming food, dito naman ako sa fruits. So, sabi ko, kailangan ko talaga ng panghimagas. Kailangan mabalance yung aking kinakain. So, since na kumakain tayo ng napakaraming unhealthy like mga beef at so many shrimp and so on, so many ice creams and juices, kailangan natin ng balanced diet. So, magpo-fruit dito ang person. So, these are the available fruits no na papipilian mo. So, alam nyo ba, it's very popular din dito ng tomato na siniserve as fruit, which is sa atin sa Pilipinas kasi I know that tomato is a fruit, but sa Pilipinas kasi bihira lang yung kumakain ng tomato. Pero alam niyo ba dito yung mga tomato na maliliit is fruit talaga yan. Tapos yung kinakain is super laki yung tinuluto.